May abogado bang loko na ganyan? Siya ang kumakatawan at nagtatanggol sa mga may sala. Halimbawa, ang sospek sa pagpatay sa isang tao gamit ang kanyang mga kamay, ay maaaring mabawasan ng hatol na kamatayan hanggang 15 taon na lang. At iyong dating kliyente mo pang kanto lang na nangangalakal ng droga ay dapat sana ay nakakulong at nabubulok sa selda. Pero dahil sa pagsisikap mo, napunta pa siya sa mas maayos na lugar. Sa rehab, alam mo laging umiiskor ng paraan para lusutan ang batas ng eksakto. Hanggang sa nakakainis ka na sa mga prosecutor, sukdulang nagngangalit ang mga ngipin nila sa inis. Isang bug sa isang ayaw magpatalong prosecutor, agad kang pinasasaringan sa loob pa ng elevator. Ang taong tulad mo ang tumutulong sa mga katulad niya para makalusot sa kaso. Paano ka makakatulog ng mahimbing kung gabi-gabi nakaamba ang gulo? Hindi na sumagot agad si Mickey doon mismo sa waiting area. Nang makalabas siya ng elevator, sa kanya ito tinawagan at mahinahong kinausap. Siyempre, ikwento mo sa akin ang isang kaso na minsan nang naging personal para sa iyo. Pinugutan na ng ulo ang dating asawa at itinago sa ref, pero masyadong sikim ang lokal na prosecutor. Gusto kong isalpak pa sa kanya ang 2 pang kaso ng pagpatay sa pamamagitan ng gawa-gawang ebidensya. At pilit niyang ipinapaniwala sa lahat na ang 2 kasong iyon ay gawa rin ng kliyente mo. Ang masaklap, kakuntsaba pa ng lokal na prosecutor ang pulis para tulungan siya. Hindi ka simpleng abogado, may sarili ka lang talagang paraan ng pagtrabaho. Para mapabilis ang isang kaso sa California, hindi mo maiwasang banggitin ang regalo niya sa Pasko sa 6 na bayani, na nangako ngayong taon doble ang matatanggap nilang regalo. Pagbalik mo sa kotse, agad kang tumawag sa tagasulat, para ipaayos ang taunang bonus na $200 para sa 6 na bayani, Mickey. Kaya mo kahit saan mapunta, may kakilala ka. Pati ang dating driver mo, naging kliyente mo rin dati. Noon, wala siyang pambayad sa abogado kaya nag-drive siya para mabayaran ang utang niya hanggang ngayon. Bayad na ang utang matagal na, pero ayaw pa rin niyang umalis. Dahil ang mga panahong kasama si Mickey ay talagang puno ng tikas at diskarte. Pagkabitiw niya sa salita, may ilang kasapi ng gang ng mga motorsiklo ang biglang sumulpot mula sa likuran. Sumugod sila para habulin si Mickey, at walang takot na sumulpot lang dahil mga dati lang naman niyang kakilala. Hinarang nila ang kotse hindi para sa iba kundi para pag-usapan ang bayad sa abogado. Pero nabanggit lang ang kaso ng kapatid nila sa gang ng motorsiklo. Biglang inilatag ni Mickey ang dami ng problema, kaya hindi na umubra ang tawaran. Kaya napilitan pang magdagdag ng $10,000 ang Big Boss. Sa madaling sabi, sa parte mo, walang libreng pasa dito. Kapag sapat ang bayad, malalim ang bagsak ng kaso. Buong taon kang nakasakay sa loob ng kotse at nagtatrabaho. Kaya sa mga siga sa kanto, tinatawag ka nilang abogado ng Lincoln. May isang officer na nagsuri ng piyansa at hinanap si Mickey para bigyan siya ng isang kaso. Pinaghihinala ang marahas na nanakit sa isang babae ang sospek, at maaari siyang kasuhan ng sinadyang pananakit gamit ang matalas na bagay. Ang porma niya ay pang-industriya ng real estate at handa siyang maglabas ng $1,000,000 para mapalaya ang anak niya. Nang puntahan siya ni Mickey, si Luis ay biglang sobrang na-excite pagkakita sa kanya. Sinabi niyang lahat ng ito ay isang pakana at siya mismo ay na-set up lang. Napag-alaman na si Luis ay dating honor student, at namatay na ang ama niya noong 2 taong gulang pa lang siya. Si Luis ngayon ang tumutulong sa ina niya sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Wala pa siyang kahit anong kriminal na record. Ang tanging tala ng paglabag niya ay ilang tiket sa trapiko. Muling lumitaw si Maggie sa eksena, dating asawa ni Mickey at isa na ngayong prosecutor. At iyan din ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Ang prosecutor, likas na gusto palaging parusahan ang mga may sala at si Mickey naman ay laging naghahanap ng paraan para mapalaya sila, pero kahit nagdiborsyo na, nananatili pa rin silang malapit. Sa korte, sumiklab ang matinding bangayan at palitan ng mga patotsyada. Sa panig ng prosecutor, mariin nilang tinutulan ang pagbibigay ng piyansa kay Luis dahil sa tingin nila, ay napakaganda ng lagay niya at malaki ang tsansang tumakas. Si Mickey naman ay todo laban para igiit ang karapatan sa piyansa. Sa huli, nagpa siya ang huwes na kailangang magsuot si Luis ng device sa bukong-bukong, na may electronic na pangsubaybay, at kailangan din niyang maglagak ng piyansang umabot sa $1,000,000. Pinuntahan si Mickey ng pamilya ni Luis para ipaalam na ayaw ng pamilya na siya ay makulong pa ng kahit 1 minuto, Mickey. At tiniyak nilang uuwi agad si Luis kapag nakalabas na. Ibinigay nila sa kanya ang card, at ang eksenang iyon ay aksidenteng napasok sa lente ng isang reporter, kaya laging may sarili talagang paraan si Mickey. Sinubaybayan niya ito at nalaman niyang freelancer pala ang reporter na iyon. At nalaman din niyang ang kliyente niya ay may kaunting pangalan na rin sa publiko. Ang ganitong klaseng video ay pwedeng maibenta ng mga $700. Matapos ang ilang tawaran, siningil ni Mickey ng $1,000 para bilhin ang buong tape. Siyempre, may babalik at magbabayad din sa kanya nito. Nasaksihan ng butler ang buong pangyayari mula simula hanggang dulo.
Hindi na nagdalawang salita ang lalaki at sinabi niyang si Luis mismo ang kinakatawan ni Mickey dahil noon pa man ay siya na ang lubos na. Nakakita kung paano hinahawakan ni Mickey ang mga kaso. Nagbigay si Mickey ng napakataas na singil sa abogado. Pagkatapos, sumakay siya sa pamilyar na Lincoln at umalis sa gusali ng hustisya sakay ng kanyang kotse. Dumaan sa kalsada at huminto sa isang napagkasunduang lugar. Ang nakasalubong ni Mickey ay mismong reporter na ngayon. Lumalabas na matagal nang magkakilala ang dalawa. Ang $800 ay kay Mickey, at ang $200 ay para sa reporter. Lahat ng ito ay isa lang palang patibong na itinira ni Mickey. Madaling itinanim para mabawi pa ang buong $800. Kasabay nito, nakuha niya ang lubos na tiwala mula sa butler. Pagkatapos, hinanap ni Mickey si Frank, ang kaibigan niyang pulis. Magkasama silang pumunta sa kumpanya ng real estate ni Luis. Kahit nakalaya na, nakasuot pa rin sa bukong-bukong niya ang ankle monitor. Kung gusto mong maging tunay na malaya, kailangan mong makatawid sa tarangkahan ng korte. Naalala ni Louie ang gabing iyon sa bar, nang makilala niya ang babaeng nagngangalang Reggie. Noong una, kasama niya ang ibang lalaki. Pero sa pagpunta niya sa banyo, naipasok niya ng palihimang contact details niya sa kamay ni Louie. Nakasulat doon ang address ng bahay at ang oras ng pagkikita kay Luis. Maaga nang dumating sa bahay ng babae, nakita mismo niya ang lalaking kasama niya na umalis sakay ng isang berdeng Ford Mustang. Naghintay siyang mawala sa paningin ang kabilang panig bago siya umakyat nang bumukas ang pinto. Si Reggie ay kalahati lang ng mukha ang kita dahil napakakitid ng daanan. Kailangan munang makasingit ni Luis sa loob bago maisara ulit ng babae ang pinto. Pero pagkapasok pa lang niya sa pinto, nabagsakan na si Luis at nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, nakita niyang may dalawang lalaking nakadagan sa sahig habang sumisibad ang mga pulis sa bahay. Ganap pa rin niyang nakikita ang kalahating mukha ni Reggie. Noon pa man, duguan at wasak na ang mga kamay ni Luis. Parang may nagkalat ng dugo sa lahat ng gamit sa lugar, at lahat ng iyon ay may mga bakas ng kanyang fingerprint. Iyan ang mismong salaysay na inilahad ni Luis kay abogadong Mickey. Mariin niyang iginiit na mula umpisa hanggang dulo. Kalahati lang ng mukha ni Reggie ang nakita niya, kaya hindi pwedeng isantabi na bago pa man siya pumasok sa pinto. May nanakit na muna kay Reggie bago pa iyon. Pero sa ulat ng pulis, salungat na salungat ang sinabi mismo ni Reggie. Sinabi niyang gabing iyon ay mag-isa lang siya sa bahay ni Luis. Nagumamit ito ng dahas, binuksan ng pinto at sumugod, saka siya pinagsusuntok at pinagsisipa. Inihagis siya nito sa hagdan, at nang gumapang siya paakyat, hila ulit siya pababa ng salarin. Sinakaw siya ng walang awang lalaki mula sa likod, at idinikit ang isang kutsilyo sa leeg ni Tracy. Dagdag pa niya, noong panahong iyon ay napasubsob siya ng sip-in. Sinunggaban ni Luis ang isang bote ng alak at malakas na ipinukpok sa ulo niya. Kung hindi nagsisinungaling si Luis, napakasimple lang pala ng kasong ito. Pero ang tanong, sino ba talaga ang nagsisinungaling dito? Binayaran nila para mabili ang recording ng CCTV sa bar. Makikitang malinaw sa video na ang lalaking nagmaneho ng asul na Mustang ay nakuha ring kuna ng eksena na iniabot ni Reggie ang napkin kay Luis. Hindi nagsinungaling si Luis, kahit sa bahagi sa bar. Sa mas malalim na investigasyon, natuklasan nila na si Reggie ay isa palang high-class na buyer ang babae, at hinarap siya ni Mickey kay Minton na paiskal na may hawak ng kaso. Ipinakita sa kanya ang video at malinaw na ipinahayag ang posisyon. Si Reggie ay isa lang prostitute, kaya hindi na niya kailangan gumamit ng kutsilyo para mapilitan ng amo ko na papasukin siya sa bahay. Iminungkahi niyang ipagpalit ang ebidensya kapalit ng pag-asa. Naaatras ang paiskal sa kaso, pero si Minton ay hindi natinag, at buong tiwalang sumagot. Wala iyong magiging epekto sa desisyon niya. Pagkatapos magpalitan ng ebidensya ang dalawang panig sa pinangyarihan, may napansin si Mickey na napakakaiba. Magkaiba ang hangin sa mga larawang kinuha ng dalawang panig. Sa larawang ebidensya ng panig ng paiskal, may ukit na inisyal ng pangalan ni Luis ang kutsilyo. Pero sa larawang nakuha ni Frank ng kutsilyong iyon, malinaw na wala ni isang ukit doon. Sobrang linaw na nililihis lang si Frank ng mga tao. Bamaling si Mickey kay Luis at tinanong kung bakit hindi na lang sabihin ang totoo tungkol sa paglapit niya na si Reggie ay para bumili ng bulaklak, at bakit nagsinungaling pa tungkol sa kutsilyo. Dala ang isang sandata nang makipagkita sa isang babae. Paano ka pa makakapaniwala sa iba na siya ang nagbitag sa iyo? Matapos lang tiyakin ulit ang usapang lihim sa pagitan ng abogado at kliyente. Doon lang umamin si Luis na totoo. Dala nga niya palagi ang kutsilyong iyon. Ang ugat pala nito ay isang anino ng isip mula sa nakaraan. Noong tinutur ng mga bisita ng ina ni Luis sa dating bahay. Simula noon, lagi nang may dalang kutsilyo si Luis. Iminungkahi ni Mickey na dalhin sa korte ang ina niya bilang testigo, pero si Luis ay agad tumanggi dahil ayaw niyang malaman ng ina niya na pumupunta siya para bumili ng bulaklak, kaya si Mickey ay lalo pang nakaramdam na may mali, na parang may tinatagong piraso ng katotohanan.
Sa salaysay ni Luis, hinanap niya ang dati niyang asawa kahit hiwalay na sila. Pero paminsan-minsan, umiinom pa rin silang dalawa ng magkasama. Ang dating asawa niya ay katrabaho ni Minten, kaya gustong alamin ni Mickey kung may hinahanap pa bang ibang saksi si Minten. Sunod-sunod na sinabi ng dating asawa niya sa kanya na nakalapit na si Minten sa bilanggo ni Luis. Siya mismo ang nakakasama niya sa selda noong gabi ng krimen. Noong gabing iyon, hindi umuwi si Mickey at nanatili siya sa dating asawa niya hanggang maagang umaga. Kinabukasan, habang sinusuri niya ang mga larawang kuha sa lugar ng krimen ni Vicky, bigla siyang napahinto sa isang peklat sa kaliwang pisngi ni Reggie, at agad niyang naalala ang isa pang kaso 2 taon na ang nakalipas, ang biktima. Noon ay si Donna, at halos kapareho ng mga pinsala sa katawan ni Reggie ang sa kanya. Ang kasong iyon ay isang kaso ng pagdukot at pagpatay. Noon, ang sospek ay si Jesus, isang regular niyang kliyente, at si Mickey ang abogado niyang nagtatanggol sa kanya noon. Paulit-ulit na iginiit ni Jesus na inosente siya at sinabi niyang noong gabing iyon talaga. Si Donna ang unang lumapit sa kanya at sinabing sapat lang ang pera, at iuuwi niya siya. Pero sa mismong gabing iyon, namatay si Donna sa sarili niyang bahay. Puno ng bakas ni Jesus ang buong silid, kaya walang naniwala sa kanya. Ginawa ni Mickey ang lahat ng kaya niya, pero ang nagawa lang niya ay mapababaang sentensyang kamatayan tungo sa 15 taong pagkakakulong. Inilapit ni Mickey ang mga larawan ng mga biktima ng 2 kaso para ikumpara. Halos masabi mong siguradong iisa ang may gawa ng 2 krimen. Agad siyang dumiretso sa bilangguan sa California. 2 taon na ang lumipas sa mga mata ni Jesus, pero puno pa rin siya ng galit at puot sa pakiusap ni Mickey. Muli niyang binalikan ang gabing iyon na tila nakatadhana, na in love raw siya kay Donna sa unang tingin pa lang sa bar. Noong gabing iyon, bukod sa kanya, ilang salita lang ang sinabi ni Donna sa isa pang binatang lalaki bago siya ang pinili nito ng gabing iyon. Akala niya noon siya na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Pero sa huli, nauwi rin siya sa kulungan na puno ng kalituhan at hinanakit. Kumuha si Mickey ng isang bungkos ng mga larawan at pinakilala sa kanya ang mga ito. Tinanong niya kung kasama sa mga ito ang lalaking nakausap ni Donna noong gabing iyon. Isa-isa itong sinuri ni Jesus at huminto siya sa isang larawan. Lahat ng bagay ay naging malinaw na. Ang lalaking nasa larawan ay si Luis. Sa wakas, nakumpirma ni Mickey ang katotohanan noon. Talagang inosente si Jesus, at si Luis ang tunay na salarin. Nakakakilabot isipin na mas malupit pa si Luis. Hindi lang siya pumapatay, pinanunood pa niyang ang iba ang magdusa para sa kanya. Pero dahil sa pribilehiyo ng pagiging kumpidensyal ng abogado at kliyente, hindi pwedeng basta na lang dumiretso si Mickey sa mga tagayusig para ilantad siya. Kapag naalis pa si Luis sa lisensya niya, mawawala agad iyon. Kailangan niyang ipagtanggol si Luis bilang abogado niya. At kasabay noon, maghanap siya ng paraan para maparusahan ang walang hiya niyang kliyente. Pagbalik niya sa bahay, natuklasan niyang nandoon mismo si Luis. Nalaman ni Luis ang pagbisita ni Mickey sa bilangguan kay Jesus. Hindi rin siya nag-atubiling ipagyabang na siya mismo ang pumatay kay Donna. Bago umalis, sinadya pa niyang banggitin ang pangalan ng anak na babae ni Mickey, na parang malinaw na banta. Hindi nagtagal, habang dinadala ni Mickey ang anak niya para manood ng laro, nagmamadaling dumating ang dating asawa niya para ibalita ang masamang balita kay Frank. Ang matalik na kaibigan ni Mickey ay binaril at napatay sa sarili nitong bahay. Ang matalik niyang kapatid sa dibdib ay bigla na lang nawala, isang sugat na napakalalim. Ang unang pumasok sa isip ni Mickey ay si Luis, pero wala siyang ebidensya. Noong gabing iyon, lasing na lasing siya at inihatid siya ng dating asawa niya pauwi. Nagyakapan silang dalawa at humagulgol para kay Frank. Kinabukasan, nang silipin ni Mickey ang mailbox, nakakita siya ng mensahe sa landline na iniwan ni Frank bago siya namatay. Sinabi ni Frank na may natagpuan siyang ebidensya laban kay Luis at handa na siyang magsumbong sa pulis. Kasabay nito, ang mga pulis ay nagbigay rin ng impormasyon kay Mickey tungkol sa natunton nilang bakas. Sa pinangyarihan, may isang bala mula sa baril na Goodwood. Si Mickey ay agad na binuksan ang kahon ng baril sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala na ang Goodwood niyang baril. Ninakaw iyon ni Luis para ipitin si Mickey at ipasa sa kanya ang kaso ng pagpatay. Naganap ang paglilitis gaya ng inaasahan. Ganap na inalis ni Mickey ang kalma at pumasok sa silid ng pagdinig na parang walang nangyari kagabi, puno ng tiwala sa sarili. Ang katapat niya sa kaso ay ang taong pumatay sa sarili niyang kapatid sa dibdib. Pero siya pa rin ang kailangang dumpensa para sa lalaking iyon na mahilig sa mabilis na kotse. Lumitaw sa korte ang Mustang bilang tauhang saksi. Umalis na ang lalaki bago pa makarating si Luis sa bahay ni Reggie. Noon, buo at ligtas pa si Reggie. Isa lang iyong transaksyon na nagkakahalaga ng $400. Ang salaysay niya ay walang tunay na epekto sa kaso. Pagkatapos ng paglilitis, dumiretso roon ang pulis. Natiyak nilang si Mickey ang nakapangalan sa isang baril na Goodwood at gusto nilang puntahan ang bahay niya para kumpiskahin ang ebidensya.
Sinabi naman ni Mickey na nawala ang baril niya at kailangan ng panahon para suriin ang mga bakas ng bala. At hindi rin iyon pwedeng may kumpara agad dahil kailangan pa ng oras. Iyon na ang huling pagkakataon ni Mickey. Sa sandaling sumabog ang lahat, nagsisimula na ang buong tribunal. Tingnan natin kung paano babaligtarin ng abogado ng Lincoln ang laban sa mismong loob ng hukuman. Kailangang manalo siya sa kaso at sabay na maipakulong ang sariling kliyente niya. Opisyal na ipinatawag sa korte si Reggie, ang biktima. Ipinakita ni Mickey sa hukuman ang recording ng bar. Ang tahasang pasabog na ito ay tumama mismo sa sentro ng kaso ni Reggie. Dalawang kontra-atake ang direktang tumama sa mahalagang punto ng kaso. Hindi naman siya basta sinugod ni Luis gamit ang dahas, gaya ng sinabi sa pahayag. Kundi siya mismo ang kusang nagbigay ng address. Nakipagkita siya sa bahay ni Reggie at napilitang umamin sa sarili niya. Sa totoo lang, pera lang ang pakay ng lahat ng ito. Pero iginiit pa rin niya na si Luis ang nanakit sa kanya. Agad na naging seryoso ang mukha ng paiskal. Pagkatapos, ipinatawag sa korte ang ina ni Luis para tumstigo. Ang kutsilyong may nakaukit na pangalan niya ay may luha sa mata na umaming iyon ang gamit ng anak niya. Tapos ikinwento niya ang nakakatindig balahibong nangyari 2 taon na ang nakaraan. Noong mag-isa niyang inaasikaso ang isang kliyente sa bahay, bigla siyang inatake. Nasaksihan mismo ni Luis ang pagkakatali ng kanyang ina. Mula noon, lagi na siyang may dalang kutsilyo, sabi niya, para protektahan ang sarili. Saglit na parang pumabor na rin sa panig ni Luis ang takbo ng kaso. Sa huli, si Luis na mismo ang tumayo sa witness stand. Ginanap niya ang papel ng isang lubhang mahina at kaawa-awang tao. Lunod sa isang eksenang kahindik-hindep, parang isang henyo ng direktor na lasing sa sariling pakana. Binuhay niya ang sariling trahedyang siya rin ang gumawa. Noon, si Mickey lang ang tanging nakaalam ng buong katotohanan. At napilitan pa siyang umupo sa upuan ng depensa para sabayan ang pagganap nito. Para matapos na ang palabas na ito, si Luis ay parang isang pobreng asong ulol na lasing. Nag-arte siya ng husto, halos makalimutan na niya ang tunay na mundo. Bumaba siya mula sa witness stand na waring inosente at walang kasalanan. Parang katatapos lang niya ng isang pagtatanghal na tumatagos sa puso. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis, at nagpalitan ng tingin sina Mickey at ang kanyang katulong na parang may lihim na usapan. Palihim siyang naglatag ng mga taong tila walang kinalaman sa kaso. Nasa gallery ang mga saksi sa kasong ito, kasama ang investigador ng kaso. Siya, 2 taon na ang nakaraan, at pati ang dati mong misis na paiskal. Pero ang bagong saksi na ipinatawag ng paiskal ang siyang nagpagulat kay Mickey. Si Corliss pala, ang nakasama ni Luis sa selda noong nasa kulungan siya. Noong araw na inaresto si Luis, halos tumalon siya sa sobrang inis. Pero pinigil siya ni Mickey at kalmado siyang kinausap. Pinatunayan ni Corliss na noong gabing iyon, habang magkausap ang dalawa, sinabi ni Luis na kumilos siya dahil gusto niyang siya ang magparusa sa sarili niyang paraan. Linisin ang maliit na kalokohang iyon mismo ang sinabi niya kay Mickey. Sa cross-examination, pasulyap-sulyap siyang tumingin sa dati niyang asawa na nakaupo sa hanay ng manunood. Tahimik muna ang audience bago niya balingan si Corliss sa cross-examination. Matalinong ibinunyag ni Mickey ang tunay na kulay ni Corliss sa harap ng korte. Ipinakita niyang ang testigang ito ay ilang ulit nang naaresto. Sa iba-ibang malalaking lungsod, umabot na siya sa 4 na beses na tumstigo para sa paiskal. Para lang ibunyag ang sarili niyang pagkakakulong kapalit ng pagkaligtas. Dahil sa matinding pressure at sa panunuyang ibinabato ni Mickey, pilit pa ring iginiit ni Corliss na nagpakabait lang daw siya. Kaya raw siya pinagkakatiwalaan ng iba pang preso para maglabas ng sama ng loob. Iginiit niyang ipinagyabang ni Luis ang pananakit kay Reggie at kung paano siya kunwa ay nagmamagandang loob pa, na nagyayabang pa tungkol sa isang kaso. Nang pagpatay noon na dati na siyang nakaligtas ng malusutan. Sa labas, kalmado ang dating ni Mickey, pero sa loob, napapangiti siya ng palihim. Samantala, namutla si Luis na parang abo. Ramdam niyang nahulog siya sa bitag. Nagsimula pa siyang maghinala na baka kasabwat din si Mickey. Mabilis na sumugod ang paiskal at tinanong ng mariin. Kung may iba pa bang detalye siyang sinabi sa inyo, tungkol sa babaeng pinatay niya ba, isa ba siyang stripper sa isang panggabing club? May tato siyang ahas sa katawan na talagang nakakaakit. Nasa ibaba, sa hanay ng mga manunood, biglang natauhan ng pulis na investigador ng kaso ni Jesus. Naintindihan niya na ang sinasabi lang ni Corliss ay tungkol sa Donna, ang biktimang pinatay 2 taon na ang nakaraan. Mabilis siyang umalis sa courtroom, at kasunod niyon, palihim ding sumunod ang hepe na si Fox. Hindi nagtagal matapos umalis ang pulis, lumitaw sa korte ang sekretarya ni Mickey. Eksaktong nasa oras siya para ihain ang pinakabagong impormasyong bagong kuha lang sa investigasyon. Nagkaroon si Corliss ng kasong pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa noong isang kaso noong 1989 sa Phoenix, na naging dahilan para may inosenteng makulong ng 15 taon.
at nailigtas lang siya ng tuluyang mahanap ang tunay na salarin. Ibig sabihin, may kaso si Corliss bilang huwad na saksi sa ilalim ng panunumpa. Agad na nagngit-ngit ang panig ng Paiscal, at pati ang hukom ay halatang nagulat. Agad na ipinatawag si Paiscal Minton sa opisina at sinermonan. Dahil nagdala siya ng testigang may kinalaman sa paglabag sa tiwala ng hukuman sa mismong witness stand. Sa puntong iyon, wala nang maidaragdag pa ang pagkatalo. Naghahanda ng lumaya si Luis. Tuwang-tuwa ang ina niya at halos maiyak, pero malamig lang ang mukha niya, kasing yelo ang itsura niya. Dumiretso siya sa banyo at sinalubong si Mickey para usisain. Paano nalaman ni Corliss ang mga kalokohang iyon? Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inanunsyo ng Paiscal na iaatras na nila ang reklamo. Tinuktok ng hukom ang martilyo at tapos na ang kaso, at opisyal nang nakalaya si Luis. Ang matandang ina, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Mickey, luhaan, at inanyayahan siyang maghapunan mamayang gabi bilang pasasalamat. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Nakapwesto na ang mga nakatagong pulis sa labas ng tanggapan ng investigador ng kaso ni Jesus. Pagkatapos lang matapos ang paglilitis, agad siyang kinadina at inaresto. Si Luis, na pinaghihinalaang pumatay kay Donna, sakalang tila na tauhan ng husto. Lahat ng ito, isa lang palang patibong. Ito ang bitag na unang inihanda ni Mickey. Mula sa dating asawa niya, nalaman niya na malamang ipapatawag ng tagayusig. Sinabihan ni Corliss ang sekretarya na si Cha na si Corliss ay nakakulong sa isang rehabilitation center, kung saan nakatira ang isang babaeng may kaugnayan sa gang. Nandoon din si Rio, na minsan na rin niyang natulungan. Sa tulong niya, nakipag-ugnayan siya kay Corliss para makipagkasundo kapalit ng huwad na testimonya sa korte. Sunod-sunod na pinisil ni Mickey ang panig ng tagayusig hanggang mapilitan silang sumuko. Nakawala si Corliss, at sa huli, ginamit ang dating bahid sa nakaraan ng lalaki para gumuho ang buong hanay ng ebidensya. Hindi lang nanalo si Mickey, itinulak pa niya si Luis sa landas ng muling pagbubukas ng kaso sa pagpatay. Binigyan siya ng pulis ng tinging puno ng paggalang. At sa mga mata ng dati niyang asawa, sumili rin ng isang dampi ng emosyon. Matagal nang hindi nagkikita, at ngayon ay muli siyang bumalik sa Lincoln. Pagkatapos, inabot siya ng driver ng handang baril. Dahil alam ni Mickey na hindi pa tapos ang gulo. Tama nga, tumawag ang dati niyang asawa para magbigay ng balita. Dahil kulang ang ebidensya, nakalaya si Luis sa mismong lugar. Agad na sinabi ni Mickey sa kanya na dalhin ang anak na babae sa bahay ng biktima. Kasabay nito, ginamit niya ang tauhan sa piyansa para matunton ang kinaroroonan ni Luis. Sa oras na iyon, isang Maserati ang humahagibis na parang baliw papunta sa bahay ng dati niyang asawa. Pero matagal nang nakahanda roon si Mickey, may hawak na baril. Pagbaba ni Luis ng sasakyan, ngumiti siya ng malamig. Pero hindi pa man nakakakilos si Luis, biglang sumulpot ang isang pulutong ng mga motorsiklo. Isang dambuhalang grupo ang biglang sumalakay, binugbog at ginulpi siya para ipaghiganti si Frank. Ngayon, si Luis ay sugatan at wasak na wasak, wala nang kakayahang manakat pa ng kahit sino. At ang huling mensahe ni Frank bago siya mamatay, sa wakas ay lumabas din ang tunay na ibig sabihin noon. Sinusubaybayan ni Frank ang resibo ng tiket sa trapiko ni Luis. Pagkatapos, napatunayan ng dati mong asawa na noong gabing iyon ng pagkamatay ni Donna. Nakatanggap si Luis ng traffic ticket na malapit mismo sa pinangyarihan. Binuksan ni Mickey ang pinto at pumasok sa bahay ni Mrs. Windsor, at nakatayo siya sa gitna ng sala. Alam na niya ang lahat, alam niyang si Mickey mismo ang naglagay sa anak niya sa bingit, pero wala si Mickey sa mood na magpaliwanag. Tahimik siya, pero matigas ang tindig. Magalang niyang inihatid ang bisita, pero kalmado lang nitong sinabi na siya ang pumatay. Kay Frank, at siya rin mismo ang bumaril kay Mickey. Sinamantala ni Mickey ang pag-aalinlangan niya at pinakain siya ng pilak na candy. Pag-amin na pag-amin niya, agad na tumawag si Mickey sa pulis. At doon, tuluyan nang nabunyag ang katotohanan. Si Jesus, na inapi at nabilanggo nang wala sa sala, ay nakalaya. Ang baliw na si Luis ay nabulok. Sa huli, nahatulan din si Luis at binayaran niya ito ng husto. Samantalang ang masamang ina ay nakulong, si Mickey naman ay lumabas ng ospital at bumalik sa upuan sa loob ng Lincoln. At ipinagpatuloy niya ang trabaho niyang magtanggol sa mga taong naglalakad sa gilid ng dilim ng lipunan. Muling sumunod sa kotse niya ang mga gang ng motorsiklo. Kaya napilitan si Lincoln na maghanap ng makapapalagyan at umiwas sa gulo. May isa na namang kapatid na kailangang tulungan ang lalaki. Nakasilip sa bintana ng kotse ang lider ng gang at ikinwento ang kaso ng kapatid. Naghahanap siya ng tulong matapos mapasama ang kapatid niya sa gulo kasama ang asawa ng pulis. Dahil may kapatid na napasubo sa problema dahil sa asawa ng pulis. Agad na pumayag si Mickey at humingi ng detalye tungkol sa kaso. Nang marinig niyang nakikipagtawaran ang kabila, kalahati agad ang ibinawas niya sa presyo. Bigla siyang nagpakitang gilas at nagpa siyang libre na lang sa pagkakataong ito. Nag-alalang nagtanong ulit, pero nginitian lang ni Mickey at sinigurong normal lang iyon sa kanya.
Kaya sa susunod, huwag kang aatras, maghanda ka ring bumawi ng todo. Hindi ito paglabag sa batas, kundi patas na ganti sa mundo ng masasamang loob. Umalis na ang itim na Lincoln sa ospital, at ang nakakapasong araw ay tumama sa windshield. Ang itim na Lincoln na iyon, parang mismong ugali rin ng lalaki. Sa labas, malamig at matigas, pero sa loob ay mainit ang dugo. Hindi ka pa kailanman nagmayabang tungkol sa pagiging makatarungan. Pero ikaw ang nagpapadaan sa katarungan sa mga malabong bahagi, para magdala ng liwanag sa buhay. Tinutulungan mo ang masasama, pero sa bandang huli, ang mabubuti ang napapahamak. Muli mong hinahanap ang tiwala sa batas. May nagsasabing naglalakad ka sa dilim, pero sa kaibuturan mo, ikaw ang higit na nakakaalam. Hindi nakakasama ang dilim. Ang nakakasama talaga ay ang kasinungalingan, at ang peking ebidensya sa ilalim ng maningning na liwanag. Hindi ka santo, isa ka lang lalaking nakatayo sa gitna ng matinding init. Matindi ang pagsisikap mong gumamit ng dalawang kamay para magtayo ng kaunting liwanag para sa mga muntik ng lamunin ng dilim. Sa mundong ito, hindi kailangan ang mga perpektong santo. Ang kailangan ay isang taong nandoon mismo sa putikan. Sa ilalim ng nag-aalab na araw, laging handang mag-abot ng kamay, para ibangon ang iba. Si Lincoln na abogado ay hindi kailanman basta abogado lang. Nasa pangalan ng pelikula ang halaga nito. Nasa pakiramdam naman ang halaga ng isang puna tungkol sa pelikula. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo sa pelikulang ito? Magkomento kayo sa ibaba.